Alright, ito mula ulit kay Philippines Trending News. Kakapasok lang, nag-alsabalutan na US Defense Secretary naglabas ng ultimatum sa China. Ito na naman tayo mga kapatid. Ang Amerika ay magpapadala daw mga tol o magdi-deploy ng Coast Guard no sa West Philippine Sea. Yan ang matunog na balita ngayon at yan ang aabangan natin mga tol para suportahan ng ating mga mangingisda na hinaharas ng China at may banta pa na aarestuhin mga tol yung mga lalagpas doon sa mga border na inaangkin nila, kabilang na doon ang West Philippine Sea mga tol. So ito, panoorin natin tong balitang to, at pero bago yan huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video ganito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, muli namang pinagtibay pa ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang commitment nito sa isa't isa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ito nga ay sa gitna na nagpapatuloy na tensyon ngayon, dulot yan ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa pakikipagpulong ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay United States Defense Secretary Lloyd Austin, sa kanyang 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue, nito lamang Hunyo ang una na taong kasalukuyan, ay muling binigyang diin ng Amerika ang posisyon nito hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Dito nga ay mariing kinundina ng United States Defense Official ang mga naranasang pangaharas ng Pilipinas mula sa mga illegal na aktibidad at aksyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, kaugnay nito ay muli rin niyang iginiit ang kahalagahan ng pagkakatalaga at gayon na rin ng interes ng sa West Philippine Sea kasabay ng pagtiyak na mananatiling bukas at malaya ang naturang pinagagawang teritoryo. Nagbabala si US Defense Secretary Lloyd Austin sa agresibong aksyon ng China sa Indo-Pacific region at iginiit ang kahalagahan ng dialogo para maiwasan ang gulo. Yung dialogo mga tol, inaangkin din ng China yan. Lahat na lang talaga inaangkin nila. Yung dialogo at open daw sa dialogue at pakikipagnegosasyon sa maayos at mapayapang paraan, inaangkin ng China yan. Sila daw ang bukas dyan at ang Pilipinas daw ang nagpasimuno ng gulo. Kita nyo, lahat na lang inaangkin no? Sa naging talumpati nito sa Asia Security Summit o mas kilala bilang Shangri-La Dialogue, sinabi ni Secretary Austin na ang kinakaharap ngayon na harassment ng Pilipinas ay mapanganib. Binigyang din nito na ang pagpapanatili ng dialogo sa pagitan ng mga militar at sinabing wala daw substitute o kapalit para sa open lines ng communication para maiwasan na rin ang anumang hindi pagkakaunawaan at miscalculations. Anya, magiging secure lamang ang Amerika kapag ligtas o matatag ang Asia. Ito ang dahilan kung bakit matagal na anyang pinapanatili ng Estados Unidos ang presensya nito sa rehiyon. Matatandaan na nitong araw nga ng Biyernes ay nakipagkita si Austin sa Chinese counterpart nito na si Dong John sa sidelines ng pagtitipon kung saan inihayag nito ang concern kaugnay sa provocative military activities ng China malapit doon sa Taiwan. Ito ang kauna-unahang personal na pag-uusap ng dalawang defense chief simula noong pinakahuli na kanilang pag-uusap noong Nobyembre taong 2022. Si Dong Jun yun yung nagsalita na nagtitimpi lang daw ang China sa Pilipinas Hindi, no? Samantala, binigyang diin naman ni Austin ang commitment ng Estados Unidos sa defense treaty nito na Pilipinas na tinawag niyang ironclad. Nitong araw naman ng Biyernes, binatikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang illegal, coercive at agresibong aksyon sa disputed waters sa pagbubukas ng Defense Forum at matapang din na sinabi na nakakasira daw sa kapayapaan, stability at pag-unlad sa naturang karagatan. Marcos orders AFP not to escalate West Philippine Sea situation. Grabe ni General Brown. Grabe ito. Kahit nakakabwisit na yung ginagawa ng China, Okay. Sabi ni PBBM, wag natin palalain yung mga nangyayari dyan. Ito yung balita tungkol dyan, mga kutsa. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay wag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo. Ito rin yung may nalaglag na Chinese, di ba? Siya yata yun. Ito yata yung palutang-lutang. Ayan.
Yung nalaglag na tao ng Chinese. Ayun yata siya. Sinakto talaga ni UNTV dito. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, bili ng Pangulo, maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Mahigpit din umano ang bili ng Pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila. We were discussing this with the president and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground. No? Dahil sumusunod tayo sa batas. Tama. No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply missions sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ng General, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. So napakarami pong mga bansa, and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor to maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadi. Yun. So, nagutos si PBBM, wag daw i-escalate. Pero, may plan B. Plan A, mga kutsera, wag i-escalate. Plan B, US Coast Guard to deploy assets in West Philippine Sea amid China's trespassing rule. Ayan ang plan B. Plan B, nakipag-uusap ang Pilipinas na magkaroon ng US Coast Guard sa West Philippine Sea. Yun na. Wag kayong mag-escalate, ha? Wag kayong mag-escalate. Hayaan nyo sila. Yun yung plan B. Pala natin yung balita dito. Ayan. The U.S. deploying its Coast Guard to the west. Imagine nyo mga tol, no? Paano pa kaya makakapag-water cannon ng China kung US Coast Guard na? Yung kaharap nila, mga tol. Ganon din kalalaki yung mga barko nun. Philippine Sea to help Manila uphold its sovereign rights. Michael Deliso now joins us with details. Michael, what more can you tell us? Hi, Termina. The U.S. Coast Guard, or USCG, will send a deployment to the South China Sea to support Manila in upholding sovereign rights in its exclusive economic zone. In a statement, the Philippine Coast Guard, or PCG, said the USCG will deploy its North Pacific Command, or North Pacific Coast Guard, following the proposal of Admiral Ronnie Hilgavan for a greater deployment in high seas to address the forthcoming threat as China is set to implement a new regulation of detaining supposed trespassers in what it considers its maritime boundaries. The proposal was made only to the USCG but also to the Japan Coast Guard pati Japan Coast Guard during the International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue in Singapore. On her part, USCG Commandant Admiral Linda Fagan confirmed her meeting with Gavan as well as JCG Vice Admiral Seguchi Yoshio in Singapore. She noted the increasingly central geopolitical role the maritime law enforcement agencies play in the Asia-Pacific region. Meanwhile, the Japan Coast Guard, according to the PCG, proposed the conduct of more personal exchanges to create a robust network of Coast Guard counterparts in pursuit of maritime law enforcement and rule of law. The PCG said it has agreed with the United States and Japan to pursue capacity-building initiatives to strengthen people-to-people relationships, better synchronize doctrines on the ground, and develop trust with each other. Back to you, Carmina. Thanks a lot, Michael Deliso. They're joining us on the line. The Philippine Foreign Affairs. Yun. Punta natin yung balik-balikan natin to. Sabi, the USCG shared, US Coast Guard yan, United States Coast Guard, shared, they will deploy their North Pacific Coast Guard to support the Philippine Coast Guard in upholding its sovereign rights in the West Philippine Sea.
Iiyakan na naman ng mga Duterte na to. Mag-iiyakan na naman ng mga Duterte balahura supporters na ito. Ano mga kutsero, ito yung dapat... Sasabihin na naman nila, eto na Amerika, nanggugulo na naman. Samantalang hindi nila masabi yan kapag nanggugulo ang China. Ginawa ni Digong noong 2016. Ito yung dapat ginawa ni Digong noong 2016 pa. Kaso hindi. Pinili niya ang mga Chekwa Communist Party. Yun ang pinili niya eh. Si Chekwa Communist Party. So ngayon, si PBBM ang naglilinis ng mga kabalbalan niya. Diyos ko, magwawala na naman yung mga Duterte balahura supporters. Sasabihin na naman nila, sinusubo na naman tayo sa gera! Anyway, however, PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo said, the specifics of the deployment like the total number of personnel and types of vessels remain unclear, sabi niya. We still don't know. Sabi niya, in an interview when asked what kind of USCG assets will be deployed, yun ang sinabi. Tapos hindi lang pala si US, kasama rin si Japanese Coast Guard. Nako. So dalawa. So, 'di ba nga ang lagi natin sinasabi nitong mga nakaraang reaction video natin, dito masusubukan ng kakayanan ng Coast Guard natin kung paano nila ipagtatanggol yung mga mangingisdang Pilipino kapag akmang aarestuhin sila ng China Coast Guard, 'di ba? So ngayon, paano nga naman makakapang-aresto ang China Coast Guard? Andirito darating ang Japan Coast Guard at saka US Coast Guard. Ngayon, dito masusubukan ang katapangan ng mga China Coast Guard. Dalawa na. Starting June 15, China will authorize its Coast Guard to detain foreigners deemed illegally crossing its borders without trial for up to 60 days. Okay, so in response, sabi ng ating Philippine Coast Guard, the agency will also intensify its deployment and he also enjoined the USCG and Japanese Coast Guard to boost their presence in the high seas. Naku. Sabi niya, we will do our part but we also need you to be there to maintain rules-based order the way Coast Guard should play their role. So nakausap daw niya si USCG Commandant Admiral Linda Fagan at si Japanese Coast Guard Vice Admiral Seguchi Yoshio. Doon niya naganap sa IISS kung saan nag-speech si PBBM at kung saan binasag niya ang pangarap ng isang Chinese general. binasak niya ang mga pangarap ni Chinese general. Anyway. So yun. So ito na yung ito yung plan B. Of course, hindi lang plan B. Meron ka pang plan C. So with regard to, 'di ba, naalala niyo na highlight doon sa IISS ni PBBM yung ASEAN centrality. ASEAN centrality. ASEAN centrality, ibig sabihin lang niya mga kotsero, tayo, the 10 country membership of the ASEAN, or 10 or 11, members of the ASEAN is considered as one block. Isang block tayo. The ASEAN countries. At hindi natin kasama si China, hindi natin kasama si US, hindi natin kasama yung iba. So, ngayon mga kotsero, merong naging suggestion ang Pilipinas doon sa ang Philippine Coast Guard, si Gavan yata ng Pilipinas sa ibang ASEAN countries. Ito yung naging proposal. ASEAN, PCG and ASEAN counterparts ay uniform protocol in addressing maritime issues. Oh. Ano ibig sabihin yan? Ang mga Coast Guard ng buong ASEAN, hindi ko lang alam kung sasama si Cambodia dyan. Hindi ko lang alam kung sasama si Cambodia dyan. Kasi si Cambodia, alam niyo na, alaga ni China yan. Alaga ng China yan. Si Indonesia, alaga din ng China yan. But surprisingly, si Indonesia, at least the Coast Guard, hindi ko natin alam kung aabot sa level ng presidente. Parang medyo leaning towards the Philippines pagdating sa issue na to. So, ito yung napag-usapan nila. Sabi, the PCG the Philippine Coast Guard and its counterparts from other countries in the ASEAN are looking to establish a set of rules that will govern how they address various maritime issues in the region. So, ibig sabihin mga kotsero, out na si China. Ayun yung gumawa ng Code of Conduct kasama ang ASEAN, di wag na kayong sumama.
out na kayo. Ayaw nyo ng code of conduct, di ba? Ayaw nyo na magkaroon ng, tawag dito? Legally binding document or code of conduct dyan sa West Philippine Sea or South China Sea, whatever you call it. Di out kayo, sorry. Bye. Iyakan na naman to mga China, oh. Yun ang sinasabi dyan. Nag-forum kasi sila. The forum, which will last until June 8, gathers Coast Guard agencies from ASEAN nations such as the Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, and Thailand to strengthen their cooperation and ensure the region's maritime safety and security. Sabi, ang haba na sinabi. Ang layunin po nito ay lalong mas magkaintindihan ng mga Coast Guard sa ASEAN upang magkaroon ng common o sama-samang paraan kung paano i-enforce ang regulasyon, paano magkaroon ng kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, masigla at maging rules-based ang karagatan sa ASEAN. Kasi yung buong South China Sea, dinodomina ng di ba? Nagdo-dominate ang dyan, China kung magsasama-sama nga naman lahat ng Coast Guard sa ASEAN countries, di mas malakas ang puwersa, di ba? Hindi lang Pilipinas. Sabi yan ni Admiral Ronnie Hill Gavan. So siya ang PCG commandant ngayon. Ito yung balita naman tungkol dyan. Si Admiral Gavan. We'll be coming up hopefully with a common protocol that will govern the engagements of all Coast Guards or guide the engagements of all Coast Guards in ASEAN. So we will be doing things the same way, and in the long term, we will be creating a common norm. So everyone or anyone who will be within our common waters should behave the way the ASEAN Coast Guards do. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na makatutulong ang pagbuo ng isang common protocol upang maging gabay sa mga bantay dagat sa ASEAN. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, ito ay tatawagin na Southeast Asian Protocol on Engagement at Seas for Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies, OCPs. Ito ang magiging basya ng mga ASEAN Coast Guards sa anumang kanilang engagement sa karagatan ng Southeast Asia. Ang CPs ay magsisilbing rules and procedures kung paano ang magiging operasyon sa karagatan ng Southeast Asia. Ayon pa kay Gavan, ang naturang protocol ay batay sa existing International Maritime Convention kung saan kasapi na rin dito ang ASEAN countries. Naniniwala naman si Gavan na magkakaroon ng kapayapaan sa Southeast Asia Sea kapag susunod sa common rule ng mga Coast Guard, kabilang na ang China. Nang tanungin kung malabo yun, di ba? Ang China kasi ang pasimuno talaga ng gulo dito, mga tol. Kaya ito, ang ginagawa talaga ng ating bansa, mga kapatid. Kita niyo yung diskarte nila. Nakikita niyo yung diskarte ng gobyerno natin, mga tol. Ang Pilipinas alone, hindi tayo mag-escalate ng tensyon. Huwag kayong papalag, huwag kayong sasagupa. Tayo lang, mga tol. Kasi pwedeng baliktarin ng China yan Pwedeng sabihin nila, Pilipinas ang nagsimula So, ang ginawa natin, nagpapapunta tayo, mga tol, ng ibang mga bansa para makisama sa atin. At kapag sila nakaranas mismo na harasin ng China, ibang usapan na yon, mga tol. Well, anyway, putulin muna natin tong balitang to rito at pwede nyo naman yan panoorin. Nakalagay ang link sa ibaba, mga tol. Maraming salamat sa panonood bilang isang Pilipino. Ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.